Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon sa mga oras ito sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataong magkasama-sama upang pag-aralan ang kanya pong banal na salita. Ako po muli si Pastor Title Mondin Jr. muli pong nagbabahagi sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon. Isang kagalakan sa harapan ng ating Panginoon maging sa buong kalangitan na ang katulad ninyo at katulad ko ay nag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Ito'y napakahalaga at napaka-inam na ating pag-aaralan sapagkat narito ang walang hanggang kapayapaan, walang hanggang pag-asa, narito ang walang hanggang buhay, at narito ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya nga po muli ko po kayong hinihikayat na ating pong sama-sama pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong hawak o meron po kayong mga Bible sa inyo pong tabi, ay samahan po ninyo akong buksan natin ang mga sitas ng mga salita ng ating Panginoon. Na ito po ay muli ko pong hinihiling bago po tayo patuluyang mag-aral ng salita ng Diyos, ay hilingin po natin ang kanyang banal na presensya. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama na ang tahanan na nasa mga langit. Ngayong oras nito kami po mag-aaral ng inyong pong banal na salita. Maaari po ba, Panginoon, na kami inyong samahan sa pamamagitan ng inyong pong banal na Espiritu upang maintindihan at maunawaan po namin ang mga salitang ito at magbigay lugod sa inyo at maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Patawaran niyo po kami sa inyong mga kasalanan. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon at si Kristo Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy, ang ating pong pag-aaral ngayon ay isang bagong tema na ating pong masusumpungan sa Biblia. Ang salita ng ating Panginoon ay ang topic na may pinamagatang Heaven is a good place. Amen. Heaven is a good place. Ang ating pong talata ay masusumpungan po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 16. Ang wika niya po ay ganito: Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Okay? So, merong inihanda ang Diyos ng isang bayan, isang masaganang lupain. Yan. Kung ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral ngayon, ay makikita natin ang kagandahan ng kalangitan at gayon din po ng kagandahan loob ng ating Panginoon sa Kanya pong mga minamahal na mga anak. At ngayon po sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong sundan ang mga salitang ito, ang mga pangakong ito na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ito'y napakasarap at napakainam na ating pong sariwain ang mga salitang ito sapagkat samantalang tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito na bat-bat ng iba't ibang klase ng paghihirap na ating naranasan, ay mayroon palang inihanda sa atin na walang hanggan o walang hanggang kapayapaan. Ang ating paghihirap sa lupang ito ay maikli lamang, at tayo ay tinatapos natin ng kahirapan sa pamamagitan ng ating kamatayan. Pag tayo namatay na, tigil na. Ngunit mga minamahal na mga kapatid at mga minamahal na mga kaibigan, ang mga bagay na itong naranasan natin sa sanlibutan ito ay lilipas, matatapos. Ngunit ang buhay na ipagkakalob sa atin ng Panginoon ay magpasawalang hanggan. So sa ating pagpapatuloy, ang langit ay isang tinatawag nating the better country. Para sa inyo, para sa akin, ang Panginoon ay nagkakalob ito sa inyo at sa akin upang magkaroon tayo ng kaisipan, maging malawak ang ating pag-iisip na ang Diyos ay hindi niya plano na tayo manatili sa sanlibutan ito, kundi meron siyang inihandang tahanan doon sa langit na bayan. At yun marahil ang ating pipiliin kapag ating pong napag-aralan ang mga bagay nito. So, ang
Bayang ito ay tinatawag na Jerusalem. Ito po'y nakalagay sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 4, versikulo 26. At ang nagtayo nito ay hindi tayo. At ang nagtayo nito ay walang iba kundi ang ating Diyos na siyang nangako sa bawat isa sa atin. Inihayag niya ang mga eksaktong mga sukat nito. Kung meron mang engineer, pinamahusay na engineer sa lumundong ito na ating hinahangaan, meron palang gayon din po ang Diyos. Siya ang engineer ng engineers. Yan. So maging maliwanag po sa atin ito sapagkat gumawa ang Panginoon ng isang perpektong bayan para sa inyo at sa akin. Ito'y napakasarap at napakainam na ating pong susundan ang pangakong ito ng ating Panginoon. Ang kanyang size ay talagang yung sinasabi niya dito sa aklat ng Apokalipsis 21. Versikulo o sa buong kapitulo ng 21 ay inihayag niya ang mga pasukat ng bayang ito. Ang kanyang size ay talagang perfect. 12,000 for long, 1,500 miles, or 2,410.8 kilometers. At ang kanyang taas ay 144 cubits, equivalent 216 feet o 66 meters. Ganun po kalawang, ganun kataas ang bayang ito na ginawa ng ating mahal na Diyos para sa inyo at para sa akin bilang kanyang reward. Kapag tayo ay nagtagumpay sa sanlibutan ito sa iba't ibang klase ng mga pagsubok at ay naniniwala at sumasampalataya sa kanyang mga banal salita, ay marahil tayo po'y makakarating sa bayang ito. At ang bayang ito hindi lang ganun kaluwang, hindi lang ganun kaganda, hindi lang ganun kaperpekto, kundi ito ay meron siyang kahalagahan. Ang kanyang daanan ay ginto. Ang mga walls ay jasper, mga mahalagang bato. At ang kanya namang mga gate ay mga perlas na mga nangangarap na makakuha ng ginto at makahawak ng ginto sapagkat kaligayahan nila at kaligayahan nating marahil tayong lahat na mga mayroong kaalaman tungkol sa value ng mga bagay nito. So ito yung napakalaga at talagang totoong gagawin ng Panginoon para sa inyo at para sa akin. So doon ay makakasumpong tayo ng tinatawag nating Tree of Life, yung Water of Life. Yan, na sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus ayon sa kanyang mga salita sa ibang mga talata ng Biblia. Ngunit naroon ang aktual na tinatawag natin Water of Life. So naroon sa langit. Ayon po sa Apokalipsis Kapitulo 22. Masusumpungan po natin doon. Ano at sino naman ang makakapunta doon sa langit na yon? Kung kayo po at ako ay excited na, ay nawa ay sampalatayan natin upang tayo'y makarating doon sa langit na yon, sa bayang iyon na inihanda ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga itinuro ng Panginoon kung sino ang makakarating doon sa langit na bayan na kanyang inihanda sa lahat ng mga tao. Hindi lang po sa atin, kundi sa lahat ng mga tao na nagnanais makarating doon. Na gustong manahanan doon. Number 1 ay sila po yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ito'y nagpapaligaya at nagpapasaya sa ating Panginoon. Sabi niya sa ibang mga talata, sa Juan 14, sabi niya, "If you love me, keep my commandment." So ito ang mga nagmamahal sa ating Panginoon. Larawan na ang taong makakapunta doon sa bayan yon na napakaganda ay yung mga sumusunod sa utos ng Panginoon. Hindi iaalisin yung utos ng Panginoon, hindi babaguhin yung sa utos ng Panginoon, kundi susunod sa utos ng Panginoon na magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. At ito rin po sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Panginoon ay masusumpungan ang isa pang kwalifikasyon ng isang taong magiging karapat-dapat doon sa langit na bayan ay walang iba kundi yung laging nagtatagumpay sa iba't ibang klase ng pagsubok at mga tukso.
nagtatagumpay. No? Ibig sabihin ay pilit niyang pinaglalabanan ito. At doon ay nakikita at nasusumpungan niya ang kanyang sarili na mas maganda na tayo ay umiwas. At ang pag-iwas ay pagtatagumpay. O kung sakasakali mang hindi tayo makaiwas, ay meron tayong mga bagay na ginagawa sa harapan ng Panginoon. At yun ay walang iba kundi yung tayo ay nananalangin. At tayo ay kasama ng ating Panginoon at pinapatnubayan niya tayo ayon sa kanyang pangako. Ito yung mga larawan ng mga nagtatagumpay, no? Laban sa iba't ibang klase ng mga pagsubok. Ito rin po yung nag-iingat ng mga katotohanan na nakalagay sa salita ng Diyos. Ipinapahayag itong maingat at idinadalan ito sa ating Panginoon. No? Ito'y isinasakapuso, isinasaisip ang mga katotohanan ito. Yung naghihintay sa pagdating ng Panginoon, yung laging hinahanap ang Panginoon, yung laging sinusunod ang ating Panginoon sa kanyang banal na kalooban. At dito'y nasusumpungan natin ang kanyang mga patotoo sa pamamagitan ng kanyang pong mga banal na salita. Ngunit isa sa mga kwalifikasyon na nais ng Diyos na makarating doon ay yung tinatawag nating tayo'y laging nakatingin sa Panginoon. Tayo'y laging naghahanap sa kalooban ng Diyos. Tayo'y laging lumalapit sa ating Panginoon. Ito pala yun, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan. At naman ay nakakalungkot man isipin, ay sasabihin ko po sa inyo totoo sapagkat sinabi rin sa akin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Mga katotohanan na mayroon palang mga taong hindi makakapasok doon. Bagaman gusto rin nila makapasok pero hindi sila makapasok sa kaharian niyo. Bakit do? Kasi po ay narito pa rin sa kanila yung tinatawag nating yung karamihan, no? Yung mga karumalduman na mga gawain, karumalduman na mga ginagawa ng mga tao ay hindi nila inalis at hindi nila sinunod ang ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya mapapansin natin, lahat ng mga bagay nito ay ayaw ng ating Panginoon sapagkat sapat ang kanyang mga banal na salita upang tayo manatili sa kanyang mga pangako at tinuturuan niya tayong maging tapat sa kanya upang tayo ay maging deserve na tanggapin natin ito. At ang Diyos ay hindi ito unfair, kundi siya fair sa mga pangakong ito. Sapagkat ito ay napaka-importante sa kanyang banal na harapan. Ang maganahanan lamang sa tahanang ito ay yung mga nagtatagumpay, no? Deserve at sumampalataya sa ating Panginoon. At hindi rin makakapasok doon yung mga gumagawa ng mga masama. Na yung kaya tinatawag natin nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Revelation chapter 22 verse 15. Hindi sila naghumingi ng tawad o hindi nila nakasanayang mag-sorry, no? Magsisi, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at sumunod sa ating Panginoon. So nakakalungkot man, hindi po sila makakapasok doon sa tahanang iyaon. At isa pa, yung mga nagbabago at nangangaral na hindi ayon sa salita ng ating Panginoon, yung mga sinungaling, yung mga nag-umit o tinanggal ang ilang bahagi ng salita ng ating Panginoon para masunod ang kanilang mga kalooban, hindi ang kalooban ng ating Panginoon, ay hindi makakapasok sa kanyang kahariang inihanda sa inyo at sa akin. So dito mapapansin po natin, maraming mga ganung bagay. Pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon, isang bagay na ginagawa ni Satanas ay ang baguhin ng mga bagay nito at gawing baliwalain ang mga pangako ng ating Panginoon. Kundi ganyang ituro habang tayo nagbabasa ng Biblia ay sundin natin ang ating mga banal na ang ating pong kalooban, hindi ang banal na kalooban ng Diyos. Kaya tinatanggal nila, iniitsupera nila ang mga salita ng Diyos na hindi papabor sa kanila o hindi papabor sa mga plano nila, kundi mga minamahal, mga kaibigan, kailangan ang salita ng Diyos ay susunod tayo ayon sa Kanya
at pabor sa Kanya. Ito'y napakahalaga. Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Papag-aralan po natin yan ay hindi papasok doon ang mga masuway ito na binabago ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot man isipin, ngunit may pagkakataon pa ko tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, pagsisihan ang ating mga kasalanan at ang liwanag nito buhat ng iyong marinig. Ikaw ay nagbago. Ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon. May pagkakataon pa upang tayo o upang ikaw ay muling makalapit sa ating Panginoon. At darating ang ating Panginoon ay mararamdaman mong deserve ka iyong pinaghirapan, nag-struggle ka, nakipaglaban ka kasama ang iyong Panginoong Diyos. Mas sinusunod mo siya kaysa sinusunod mo ang iyong sarili o ang ibang mga tao o ang impluwensya ng sanlibutan ito. Kaya nga po, mahalaga na malaman natin ang mga bagay ito upang maingatan tayo ng Diyos sa mga katotohanan ito. Hindi tayo mailigaw ng kaaway sapagkat alam naman natin ang labanan sa sanlibutan ito ay upang tayo ay magtagumpay at nakita natin ang gawa ng ating Panginoon samantalang idinadalangin natin palaging kasama natin siya sa pagpunyagin ito sapagkat kung wala siya, hindi tayo magtatagumpay sa mundong ito at masasadla ang buhay natin sa kalungkutan at kamatayan. Ito'y napakalungkot. Pero gayon pa man ay ang pangako ng Diyos ang magtulak nawa sa inyo at sa akin upang sumampalataya, upang panghawakan ito. Sapagkat alam naman natin ng ating buhay ay hanggang kamatayan na lamang kung wala sa atin ang ating Panginoon. Ngunit kapag nandiyan ang Panginoon sa ating buhay at nasa ating isipan, nasa ating puso, tayo may pagkatakot sa Kanya na siya'y mawala sa buhay natin, alam ng Diyos ang Kanyang gagawin sa inyo at sa akin. Narito, sinabi niya ang lahat ng mga bagay. Kaya tayo po'y laging mag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat narito ang buong katotohanan at ang buong kaligayahan at ang walang hanggang kapayapaan na ipinagkakalob niya sa atin. Tanggapin po natin ito sapagkat ito ay isang paraan upang tayo ay magtagumpay sa sanlibutan ito. Hindi ho tayo mamamatay, sabi ng Panginoon. Kundi kung tayo mamatay man tayo, matutulog lamang. Sapagkat ang mga tutulog ay mayroong pag-asa sa kinabukasan. At ang kalang pag-asa at ang ating pag-asa ay ang buhay na walang hanggan. Ito lamang ang aklat na nagsasalita ang ating Panginoon na mayroong pangako na buhay na walang hanggan. So sa ating pagpapatuloy, silipin pa natin ang isang bahagi pa ng isang larawan ng kalakaran ng Diyos. Living with righteous o living a righteous life. Mabubuhay tayo ng isang banal na buhay. Yan. Living forever. Mamumuhay tayong magpasawalang hanggan. Sapagkat ang Diyos ang nangako. Living with loved ones. Mamumuhay tayong kasama ng ating mga minamahal. Sapagkat kung kayo at ako ay nangaligtas, hindi tayo papayag ng ating mga minamahal ay hindi rin maligtas. Atin po silang kasamahin sa ganitong klase ng kaisipan sapagkat ito ang nais ng Diyos sa inyo at sa akin. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos kapag tayo isasampalataya sa Kanya. Ganyan kabuti ang ating mahal na Diyos. Naroon ang walang hanggang kaligayahan. Naroon ang Diyos na naghihintay sa atin. Naroon ang mga anghel na nakatugaygay sa bawat isa sa atin kung ano ang nararapat para sa atin at ano ang ating mga pinili sa bawat hakbang ng ating buhay, sa bawat ginagawa natin. Naroon sila. Mayroong naglilista ng ating mga sinasabi, mayroong naglilista kung anong ating ginagawa, mayroong naglilista kung saan tayo lagi pumupunta. Mayroon din naglilista kung ano ang ating pong mga desisyon sa ating pong buhay. Mga mahal mga kaibigan, mga kapatid. Ang salitang ito ay pawang katotohanan lamang.
sapagkat ito'y galing sa Diyos. Ang akin lang po ay sumasampalataya po. Naway kayo din kayo, na kayo rin po ay sumampalataya upang sama-sama po tayo sa walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kaligayahan doon sa langit na bayan. Heaven is a good place. No? Ito po yung laging sinasabi ng ating Panginoon at lang ng kanya pong Biblia sa iba't ibang klase o iba't ibang manunulat. No? Ay binabanggit ang tinatawag natin, heaven is a good place para sa inyo at para sa akin. No? Sa puntong ito ay nais ko pong sabihin po sa ating lahat. Nawa ay tanggapin po natin ang panawagan ng ating Panginoon. Napakahirap mamuhay sa mundo ito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang ating buhay. Ang ating buhay ay walang katapusan. Ito'y plano ng Diyos. Hindi mo natin pinaplano ito, pero ito'y plano ng Diyos para sa inyo at sa akin. Kapag tinanggap natin muli ang Kanya pong mga sada, ang Kanya pong mga pangakong ito, at tinanggap natin muli at magtalaga tayo muli ng ating Diyos lamang, ang ating paglilingkuran, Diyos lamang, ang ating pong pupurihin at sasambahin magpakailanman. Ang buhay natin ay magpakailan, kailan pa man. Hanggat meron tayong Diyos, ang buhay natin ay ganon din kahaba. So wag mo natin kakalimutan ang Diyos, sapagkat nasa Kanya ang buhay na hinahanap natin. Alam naman po natin, no? Kung ating pong pag-aaralan, bagaman tayo ay naisilang sa mundong ito na makasalanan, no? Alam natin may mga kaligayahan, no? At nakakapili tayo kung saan tayo masaya. Ganun din po ang Panginoon, no? Yung napipili natin, ipinaparamdam niya sa atin, o pinapadama niya sa atin, ipinapakita niya sa atin na ito, kaligayahan ay pansamantala. Ngunit sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magsasaya, nakasama ako at ako ang kikilalanin mo bilang Diyos mo, Panginoon ng iyong buhay. Ang kaligayahan mong ito ay hindi pansamantala, kundi ang kaligayahan ito ay magpasawalang hanggan. Heaven is a good place para sa inyo at sa akin. Naroon ang walang hanggang kapayapaan. Naroon ang walang hanggang buhay. Tiis-tiis lang po tayo sa lupang ito. Lagi nawa natin kasama ang ating Panginoon. At tayong lahat, balang araw, sa pagdating ng ating pong tagapagligtas, tayo uuwi na sa langit na bayan. Isang napakagandang pangitain, isang napakagandang tahanan, isang nakakaaliw na mga bagay na inilang ng ating Panginoon, no? Kakaiba na hindi natin nasumpungan sa lupang ito. Doon natin masusumpungan. Ang mga bagay nito'y katiting lamang sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo na sa Panginoon, sabi natin at makakalimutan natin ang buhay natin sa lupang ito, iibigin natin lalo ang pangako ng ating Panginoon. Lalo tigit, ang Diyos ay mamahalin natin ang lubos kapag naibigay niya sa inyo at sa akin ang tunay na kaligayahan magpasawalang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating dakilang Diyos na nangako sa atin na tapat at banal. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.